Itinayo ng China ang kanilang bandila dito sa Sandy Cay at inakusahan ang Pilipinas na nagkalat daw doon mga tol. Kasi nagpunta dyan yung atin nito coalition at itinayo din yung bandila ng Pilipinas. So ginaya ng China yan. Pero ang sabi ng China, nagkalat daw ng basura doon itong mga Pilipinong pumunta dyan. So pag-usapan natin yan mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So mula rito sa report sa News 5 Everywhere, bigyan natin ng reaksyon and komentaryo. Etong sinasabi ng China mga tol na nagkalat daw, etong mga Pilipinong pumunta dyan, ito yung atin ito coalition, nagpunta sila dyan at itinayo nila yung bandila ng Pilipinas. Ginaya ng China ang atin ito coalition sa pagtitirik ng bandila o pagtitirik ng bandila sa West Philippine Sea. Nagtanim pa raw sila ng mga basura roon para pagmukhaing nagkalat at nanira ng bahura ang grupo ng civilian mission. So sabi ng atin ito coalition ay nagtanim umano ang China ng mga basura sa Sandy Cay para pagmukain na nagkalat ang atin ito coalition doon, no? Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Tanim basura. Binuntutan, pinaligiran at ilang beses niradyohan ng China Coast Guard ang civilian mission sa West Philippine Sea bago pa ito makarating sa Pag-asa Island nitong weekend. Ito rin yung time na trinay ng barko natin na magpalipad ng drone, yung mga sakay nun, gamit yung DJI, isang China brand yan mga tol. Kaso nung pinalipad nila, nangangailangan daw i-register yan sa Civil Aviation Authority ng China. Sa madaling salita mga tol, parang pinapalabas na nasa loob tayo ng bansa nila. Pati yung airspace ng Pilipinas mga tol, kinokontrol nila. Pero kahit nakabalik na rito sa Maynila ang mga volunteer, tila may pambubuntot pa rin daw ng batikos ang China. Matapos kasi ang pagtirik ng ating watawat sa Sandy Cay 2, ang China naman ang nagtirik ng kanilang watawat sa parehong sandbar. Grabe no, agawan talaga ng teritoryo no. Pagpapakita raw yan ng kanilang soberanya kasunod ng ikinasa nilang maritime law enforcement. Well, hindi ko masasabing agawan ng teritoryo, doon nasabi ko na. Pero hindi tayo yung inaagawan mga tol hindi tayo yung umaagaw Pero hindi lang yan ang ginawa ng China roon. Sinuyod daw nila ang sandbar at may nakitang mga ebidensya ng iligal na aktibidad ng Pilipinas sa Sandy Cay 2. Meron daw mga basurang nakita tulad ng empty bottles at styrofoam na nakita raw nila matapos illegal umanong tumungtong doon ang mga volunteer ng atin ito coalition. Pinabulaan na naman yan ni Akbayan Congresswoman Dada Kiram Ismula. Sinisiraan lang daw ng China ang kanilang grupo. Gaya-gaya lang din daw ang mga ito dahil naging matagumpay ang kanilang misyon. Well, pagpalagay na lang natin mga tol, hindi nagtanim ang China ng basura at hindi talaga nagkalat etong mga Pilipino. Kasi sandbar to minsan lumulubog yan Pwede namang inanod lang yan. Kasi pero mo may styrofoam, tingnan mo balikan natin. Ayan tingnan nyo to Anong gagawin dyan ng mga Pilipino? Ba't nila dadalin yan, di ba? Para saan yan? Pwedeng inanod lang yan dyan. Tapos etong mga boating to, pwedeng inanod lang din dyan. Alam nyo naman, napakadumi ng dagat, napakaraming basura dyan, di ba? Minsan nga yung mga animals dyan, yung mga pawikan, di ba? May kita natin, mga tol, may mga nakataklob na plastic sa mukha nila dahil sa sobrang dumi. Pwedeng inanod lang yan dyan. Or pwedeng sabihin nating totoong itinanim talaga yan. Di natin alam, ayaw natin magbintang, di ba? Tuloy natin to. Pinabulaan na naman yan ni Akbayan Congresswoman Dada Kiram Ismula. Sinisiraan lang daw ng China ang kanilang grupo. Gaya-gaya lang din daw ang mga ito dahil naging matagumpay ang kanilang misyon. Nandito na naman sila sa kanilang mga fake news, di ba? Ito po ay isang desperate attempt na para i-discredit nila kami doon sa naging ginawa naming mission doon sa Sandy Cay na naging successful. Ito ay... Kasi di ba, parang wala namang utak na pupunta ka dyan tapos mag-iiwan ka ng basura. Natural, ikaw talaga pagbibintangan niya, ikaw lang yung galing dyan So hindi gagawin yan itong atin ito coalition. Diba?
At wala namang kaisipan masyado ang China para magbintang na lang ng ganun. Lalo pat sandbar yan. Tulad nga nung sinabi ko, minsan nandiyan dyan yan, minsan wala. Andiyan dyan, kapaligiran yan, dagat Pwedeng inaanod lang din yan, di ba? Sa mga dalampasigan, makikita ka ng mga basura doon na inaanod lang din Very poor. Ito ay very poor copycat po ng ginawa nila. Sila nga rin po ang tunay na naninira ng ating mga coral reefs, nagnanakaw ng ating mga taklobo. Sabi pa ng atin ito koalisyon, kung meron daw naninira ng bahura sa pinag-aagawang teritoryo, hindi yan ng Pilipinas, kundi China. Nagtanim pa raw ang mga ito ng ebidensya na naging basura. Para itong tanim basura, kung tutuusin, sino ba yung may track record na ayun nga, nagsa-cyanide fishing nitong nakaraan, tapos sinisira yung coral reef natin. Maliban dyan, una na rin iginiit ng Chinese Embassy na ilang beses na raw nagtangka ang atin ito koalisyon na mang-udyok ng gulo sa ngalan umuno ng soberanya pero parating sumasablay. Pero ang buwelta ng Paano mag-uudyok ng gulo yung ating ito coalition hindi naman mga sundalo yung mga yan. Anong panlalaban yan? Mga civilian yan Paano, ikaw nga, civilian ka, manghahamon ka ba ng gulo sa isang napakamakapangyarihang bansa? Diba? koalisyon, China ang sablay. Sablay na takutin sila at pigilang igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nagbabalita Diba? Imagine mo na lang mga tol. Pupunta ang atin ito call. Ito hindi ako sa maka-akbayan o maka-atin ito coalition na. Pero tignan mo naman, kumbaga logic ba tawag? Common sense. Common sense na lang. Ikaw, civilian ka, mag-uudyok ka ba ng gulo sa malalaking barko, di ba? Yung mga dambuhalang barko, manguudyok ka ba ng lalo na hindi mo kalahi, hindi mo alam kung anong ugali meron yang mga yan. Diba? Isa lang ang malinaw. Etong mga Sandy Cay na to, mga tol, is sa palibot lang yan ng Pag-asa Island. At ang Pag-asa Island ay okupado ng Pilipinas. So part pa rin yan ng Pilipinas. Kahit na ngayon naging pagtatalo nitong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, lagpas na yan sa ating 200 nautical miles. Pero hindi naman natin kasi kinikilala yung Pag-asa dahil nasa loob ng ating 200 nautical miles. Yan ay okupado ng Pilipinas. Ibig sabihin, extension yan ng Pilipinas, part yan ng Pilipinas. At hindi yan artificial island, mga tol hindi yan artificial island. Yan ay natural island, kaya meron niyang sariling territorial waters. Okay, yung mga artificial island, yung mga karagatan na tinabunan ng lupa at ginawang isla, yun yung mga artificial island. Walang walang territorial waters yun, walang nautical miles na exclusive economic zone, walang ganun yun. Yung Pag-asa Island, may territorial waters yan at pasok dyan mga tol, yung mga Sandy Cay, kaya part pa rin yan ng Pilipinas. No, sana maintindihan nyo ng iba nating mga kababayan dyan. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi tungkol dito? Comment ka na lamang sa ibaba.